Magandang araw po sa inyong lahat. Kamusta po kayo? Kumusta naman yung pagdidiwang ng Pasko diyan? So I hope na kayo ay nasiyahan. So, walang halong lungkot o anuman mga kapatid. So iba sa atin, iba naman. So meron tayong mga kapatid na nawalan. Ganoon, mga ganung bagay, hindi mapigilan hindi maiwasan yan. Meron talaga yan. So huwag nyo lang masyadong isipin mga kapatid. Ang importante, lahat naman tayo dadaan dyan, diba? So kailangan lang handa tayo kailan man yun. So ngayon pa lang gawin na natin yung tama. So di mo naman yan mapiperfect yan kung tayo lang. So kailangan natin ng Diyos. Siya lang yung pwede nating kapitan. Sa kanya tayo humingi ng tulong. Siya lang yung maasahan natin talaga pagdating sa mga bagay na yan. Lahat naman tayo kapatid lahat naman tayo mawawala rin, di ba? So maiksi lang yung buhay. So gawin nating mas makabuluhan, gawin nating gawin nating maganda, gumawa tayo ng kung ano yung gusto ng Panginoon. Yun yung gawin natin mga kapatid. So hindi rin naman maiwasan na magkakamali rin tayo. Minsan nadadapa tayo, minsan kusang lumalapit yung mga kapatid, yung mga tukso, ganoon. So gawin natin yung gawin natin mga kapatid, kalimutan lang yung mga bagay na lumipas, tsaka harapin natin yung bukas na may pag-asa. Totohanan natin mga kapatid, bigyan natin ng seryoso tayo sa mga ganitong bagay, kasi hindi nakakatakot talaga yung impyerno mga kapatid. Hindi talaga tayo matutuwa noon. Panghabang na yun, everlasting na yung parusa doon. So kailangan may gawin tayo ngayon mga kapatid. Tsaka hindi mo yan ma-achieve kung sarili mo lang yung aasahan mo. So kailangan natin ng tulong ng Diyos. So ang tulong ng Diyos nasa Biblia yan. So inaaral natin yan. So halimbawa may mga pagkakamali tayo, itingnan natin sa reference. Katulad din kung nag-aaral ka, di ba? May mga reference tayo diyan sa may mga libro tayo. So kailangan yan. Paano tayo matututo kung walang libro, di ba? Ganon din yung pananampalataya. Huwag kayong maniwala dyan sa mga sinasabi nila kapatid na sinulat na lang tao niyan. Hindi naman pwedeng isulat yan ng mga hayop. Tayo lang nasa propesya yan, di ba? Tayo yung mas mataas na intellect kaysa sa mga sa hayop. So ang tao rin yung inatasan ng Diyos na sumulat. Ganun lang yun mga kapatid. Hindi mo naman pwedeng sabihin na sinulat niya ng tao niya. Paano yung nasa libro ng yung libro ng yung mga halimbawa, libro ng law, yan, di ba? Batas. May libro yan. Sino bang nagsulat niyan? Hayop ba? O di ba tao rin? So yan sa mga basic siyensya, di ba? Tao rin yung sumulat niyan. So, ganoon na rin yung mga kapatid. Huwag kayong maniwala dyan mga kapatid. Inilalayo ka lang nila. Kaya maniwala ka. Yung kasagutan nandyan lahat sa Biblia po. So thank you sa lahat, at sana may natutunan kayo sa mga sinabi ko. Ingat po tayo mga kapatid, at God bless po sa inyong lahat. See you. Bye bye.